Hindi si Annapurna ang pumatay, isang tawag sa telepono ang dahilan. Abril 24, 2011, 25,004 na raang talampakan. Annapurna. Ang 48 taong gulang na doktor na ito ay nakaupo, mag-isang naghihintay sa gitna ng nyebe sa kalagitnaan ng gabi. Hindi siya makatayo, wala siyang tent, ubos na ang kanyang karagdagang oksigen. Iniwan siya ng kanyang gabay mag-isa at hingal sa dilim para maghanap ng tulong. Ito ang kaibahan ng kwentong ito sa iba pang trahedyang nangyari sa matataas na lugar na narinig mo na. Ang lalaking ito ay gagawa ng imposible. Mabubuhay siya sa lugar na ito ng 43 oras. Matatalo niya ang pinakamapanganib na bundok sa mundo, pero mamamatay pa rin siya. Hindi dahil sa lamig o taas ng lugar, kundi dahil libu-libong milya ang layo, nagtatalo ang kumpanyang pang-rescue na binayaran niya para iligtas ang buhay niya tungkol sa isang bagay na sadyang di kapani-paniwala at napakaliit, kaya napigil ang pagsagip sa kanya bago pa man ito nagsimula. Habang nagtatalo sila, nauubusan na siya ng oras. Nabuhay ang climber na ito sa Annapurna. Hindi kapani-paniwala ang ikinamatay niya, maligayang pagdating sa hangganan. Noong gabi ng Abril 22, 2011, 32 na mga climber ang nagsimulang umakyat patungo sa tuktok ng Annapurna. At tama ang narinig mo, 32. Hindi sila koponan kundi mga estrangerong pinagsama ng 7 Summit Treks, ang kanilang expedition operator. Pinagsaluhan nila ang isang ekspedisyong may pinagsasaluhang permit. Sa komersyal na akyat ng bundok, 12-12 ng umaakyat ay nagsasama ng pera para hatiin ang gastos sa parehong base camp, kumuha ng parehong Sherpas para magkabit ng mga lubid, at mag-book ng parehong operator para sa papeles. Mas mura ito, pero nababawasan din ang pananagutan. Walang gabay sa bundok na mahigpit na nagtatakda ng oras ng pagbalik, kaya kapag nahirapan ka sa 25,000 talampakan, walang isang leader sa bundok na may tungkuling makapansin nito. Ito ang uri ng sistema na gumagana ng maayos hanggang sa may mangyaring hindi inaasahan. At sa gitna mismo ng malaking grupong ito ay may isang 48 taong gulang na akyat bundok na ipinanganak sa Malaysia na nagngangalang Dr. Chin Wee Kin. Di tulad ng iba noon, sinigurado ni Chin ang lahat bilang bihasang umaakyat para sa sariling proteksyon sakaling may masama mangyari. Umakyat siya noong araw na yon kasama ang kanyang personal na gabay, isang 32 taong gulang na Sherpa na nagngangalang Nima Sherang. Pinili niya ito dahil matagumpay na nilang naakyat ng magkasama ang Everest at Manaslu sa Himalayas noon. Alam nila ang limitasyon ng bawat isa. Nagdala si Chin ng satellite phone para tuloy-tuloy makausap ang asawa niya. At dahil isa siyang tao na laging handa sa lahat ng posibleng mangyari, bumili siya ng premium membership sa Global Rescue, isang malaking kumpanyang Amerikano para sa pagtugon sa krisis at ebakwasyon. Protektado siya. Parang sobra naman, di ba? Kung ibang bundok lang ito sa mundo, sasang-ayon ako. Pero ang bundok na tinutukoy dito ay Annapurna. At tingnan mo, ang Annapurna ay isang mapanganib na bundok, diretsahan na. Ibig kong sabihin, oo, sa Himalayas, si Everest ang laging laman ng balita, dokumentaryo at dinarayo ng tao. At delikado rin naman siya. Pero alam na ang mga panganib doon. Iba ang Annapurna. Ang taas na 26,545 talampakan o ang pagiging ika-10 pinakamataas na bundok sa mundo ay hindi ang dahilan kung bakit delikado ang bundok na ito. Dahil sa lupain, biglang avalanche na walang babala at technical na pagbaba na lantad, hindi lahat ng humaabot sa tuktok ay nakakabalik ng buhay. Sa kasaysayan, sa bawat 3 umaabot sa tuktok ng Annapurna, isang namamatay dito. Kung ikukumpara, ang ratio sa Everest ay halos 100 sa 2. Kita mo, mas nakamamatay ng di hamak ang Annapurna. Ang simpleng makaligtas sa ganitong bundok ay isang malaking pagsubok, pero habang naghahanda si Chin nung umaga ng Abril 23, 2011 para umalis sa Camp 4, wala sa isip niya na problema yon. Siya ay lalaking literal na nasa tuktok ng mundo. Isang taon bago nito, naakyat man niya ang Mount Everest at dati pa, naakyat na rin niya ang pinakamataas na bundok sa Africa, South America, Europe at Australia. Alam niya ang epekto ng mataas na altitude sa tao at nalampasan niya ito ng matatag. At ito ang pinaghahandaan niya ng ilang linggo sa mismong Annapurna. Nag-acclimate siya ng ilang linggo sa Annapurna sa pamamagitan ng pag-akyat at pagbaba para unti-unting masanay ang kanyang katawan sa hangin na halos hindi na para sa tao. Nalampasan niya ang lahat ng iyon, nasa Camp 4 na siya. Kasama niya ang guide, satellite phone at naka-speed dial ang Global Rescue.
Pinakaprotektado na siya sa ganitong bundok. Sa paligid niya sa dilim, 31 pang mga umaakyat ang gumagawa rin ng parehong mga kalkulasyon, sinusuri ang kanilang mga oxygen rig at hinihigpitan ang kanilang mga krampon. Matagal nilang hinintay ang saglit na paborableng panahon at pagsapit ng alauna ng madaling araw, lumabas sila sa dilim para simulan ang pag-akyat sa pinakamapanganib na bundok ng Nepal. Mula simula, mabagal si Chin. Hindi delikadong mabagal, pero mas mabagal kaysa sa ibang umaakyat sa paligid niya. Nanatili si Nima sa tabi niya bilang mahusay na gabay na nasa tabi niya at silang dalawa ay napunta sa pinakahuling bahagi ng pila habang ang agwat sa pagitan nila at ng susunod na umaakyat sa unahan ay tahimik na lumalawak bawat oras. Kung sa bundok ng Everest, hindi gaanong problema ang nasa hulihan ng pila kumpara sa Annapurna. Sapat ang lapad ng pangunahing ruta sa karamihan ng bahagi para makalampas ang mga umaakyat at makahanap ng sarili nilang bilis. Kahit may mga traffic jam sa matataas na bahagi ng Everest, may makikitid pa ring gilid o dalisdis ng nyebe sa mga rutang ito kung saan pwedeng patag na tumayo ang mga umaakyat habang naghihintay. Iba ang Annapurna. Ang itaas na bahagi nito ay halos patayong asul na yelo na walang mapagpapapahingahan sa ilang bahagi. Kung huminto ang nasa itaas, isa lang ang pwedeng kumabit sa lubid. Yung iba ay kailangang maghintay sa nyebe. Para kay Chin na nasa pinakahuli, naging isang nakakapagod na paulit-ulit na paghinto at pag-usad ang pag-akyat na ito. Sipa, hakbang, hila, tapos hinto. Maghintay ng 10 minuto bago umusad ang pila sa kamuling humakbang. Sa antas ng dagat, nakakainis lang ang ganitong paghihintay. Pero ang tumayo nang hindi gumagalaw sa isang 60 degree na dalisdis ng purong yelo sa 24,000 talampakan ay hindi lang basta abala, talagang nakakasama ito. Tumatagos ang hangin sa down suit mo at mabilis maubos ang limitadong supply ng bottled oxygen kahit nakatayo ka lang. Mas masama pa, mas maraming lactic acid ang naiipon kapag humihinto-hinto kaysa tuloy-tuloy na galaw. Dahan-dahang nagiging parang tingga ang mga kalamnan niya. Dahan-dahang pumapasok ang mabigat at nakakasakal na pagkapagod. Bilang doktor, alam ni Chin ang nangyayari sa katawan niya, pero ano nga ba ang magagawa niya? Habang tumatagal, lalo siyang bumabagal kumilos. Mas madalas na siyang humihinto para magpahinga. Palaki ng palaki ang agwat niya sa natitirang bahagi ng malaking grupo. Sumikat na ang araw, lumipas ang mga oras. Pagsapit ng tanghali, narating ng mga nasa unahan ang tuktok at nagsimulang bumaba. Umakyat pa rin sina Chin at Nima. May dinasusulat na patakaran sa mga bundok na 26,000 talampakan. Pag di pa nararating ang tuktok pagsapit ng 2:00, kailangan nang bumalik. Di mahalaga kung kita mo na ang tuktok, kailangan mong bumalik dahil kailangan mo pa ng liwanag at lakas para makababa ng buhay. Tandaan, tuloy-tuloy nagsusunog ng lakas ang katawan mo ng 12 hanggang 14 na oras. Ang technical na bahagi ng pagbaba na madali lang paakyat ay nagiging totoong delikado kapag wala ka ng natitirang lakas. Malamang medyo nagyayelo ng mga kamay at paa mo sa puntong ito. Nagsisimula ng dumilim. Sa bundok na tulad ng Annapurna, na lantad ng daan pababa at madalas tamaan ng avalanche, ang pagdaan dito sa dilim ay hindi na masasabing kalkuladong panganib. Ibang klaseng desisyon na ito. Pero pagsapit ng 2:00 ng hapon, si Dr. Chen Wikin at ang kanyang guide na si Nima Chering Sherpa ay malayo pa sa tuktok. Sila nga, sa katunayan, ang pinakahuli sa pila paakyat. Alam nila dapat ang kwenta. Si Chen ay isang napakahusay na doktor na nakaakyat na sa 7 tuktok at nakauunawa sa katawan ng tao. Sa paraang napakakaunti sa mundo, ang kailanman makauunawa. Veterano si Nima na alam ang panganib ng bundok na ito. Pero kapag ginugol mo ang mga taon sa pagsasanay, naglakbay ng libu-libong milya at nakikita mo na ang tuktok ng pinakamapanganib na bundok, ilang daang talampakan na lang sa taas mo, may ginagawa ang isip ng tao na madaling mahulaan. Pinapangatwiranan nito ang panganib. Sabi mo sa sarili mo, konti na lang. Nilampasan nila ang 2 PM deadline at nagpatuloy umakyat hanggang tuktok. Dumaan na ang 3:00. Dumaan na rin ang 4:00. At bandang 5:00 ng hapon, matapos ang halos 17 oras na tuloy-tuloy na pag-akyat, sina Chen at Nima ay sa wakas nakarating sa tuktok ng Annapurna na may taas na 26,500 at 45 talampakan. Sila ang huling dalawa sa 32 na umabot sa tuktok ng araw na iyon. Pero nagawa nila ito. Sa kabila ng mga batas ng biruhiya at bawat matinding oras ng pagkaantala, nagpatuloy pa rin sila para makuha ang gantimpala sa pinakamapanganib na bundok sa mundo.
Ito ay tunay na isang napakalaking tagumpay at habang kinukunan nila ang kanilang mga larawan sa tuktok, nagdiwang sila sa kanilang natatanging paraan. Ngunit ang pag-abot sa tuktok ay kalahati pa lamang ng biyahe. Ngayon, kailangan na nilang bumaba at ubos na ang lakas sa katawan ni Chin. Nagsisimula ng dumilim nang bumaba sila. Mabilis na bumababa ang temperaturo. Ang headlamp na mukhang sapat sa kampo ay nagiging makitid na bilog ng liwanag sa lupang kailangan mong makita ng buo. Ang rutang pababa ng Annapurna sa itaas na dalisdis ay dumadaan sa mga bahagi na kapag nagkamali ng tapak ng krampon, tiyak ang pagbagsak na walang makakaligtas. Dahan-dahan at maingat silang bumaba. Si Chen ay nahirapan sa ibang paraan kaysa noong paakyat sila. Sa pag-akyat, natural na gumagana ang katawan, lumili ka ng lakas at humihila paabante. Sa pagbaba matapos ang halos 17 oras sa ganitong kataasan, sinisikap na lang ng katawan na manatiling buo. Pagkatapos, narating nila ang French Couloir. Ang French Couloir ay isang napakalaki at halos patayong lagusang yelo na tumatagos mismo sa itaas na hanay ng mga batuhan sa hilagang mukha ng Annapurna. Anumang mahulog mula sa tuktok ay diretso babagsak sa makitit na daanang may 50 gradong hilig. Mahirap na rin itong akyatin kahit sariwa pa ang lakas at buo ang atensyon mo. Ang bumaba rito pagkatapos ng 17 oras sa dilim na halos wala ka ng lakas sa mga binti ay ibang klaseng problema na talaga. Bawat hakbang ay nangangailangan ng buong konsentrasyon. Konsentrasyon at kahit kaunting lakas sa binti na wala na talaga kay Chin. Kaya hindi na nakapagtataka na doon, biglang tumigil ang paggana ng mga binti niya. Hindi na siya makagalaw at umupo na lang sa nyebe, hindi na rin muling nakatayo. Agad siyang tinulungan ni Nima makatayo, hinila at inayos ang posisyon, sinubukan lahat ng paraan. Wala sa mga yon ang gumana. At pagkatapos, upang lalong lumala ang sitwasyon, nagsimulang sumingaw ang tangke ng karagdagang oxygen ni Chin. Ubos na ito. Nagbigay lang ang 7 Summit Rex ng tamang dami ng oxygen para sa regular na akyat. Bawat oras na ginugol sa pagtayo sa mga masisikip na bahagi, habang paakyat ay mas mabilis na nakakaubos ng oxygen kaysa sa inaasahan. Tumagal ng 17 oras ang pag-akyat niya, mas mahaba kaysa normal. Hindi talaga sasapat ang kanyang oxygen. Si Nemo ay humaharap na yon sa pinakamasamang sitwasyon bilang gabay. Ang kanyang kliyente, ang lalaking nagtiwala sa kanya ng kanyang buhay, ay nakaupo sa nyebe sa 25,000 at 400 kalampakan na walang ibang tao sa paligid, ubos na ang oxygen at hindi makagalaw. Kung walang dagdag na oxygen sa taas na yon, hindi tatagal ang pagod na katawan at hindi rin siya kayang hilahin pababa ni Nima ng mag-isa. Para mailigtas si Chin, ginawa ni Nima ang bagay na kakaunti lang ang may tapang gawin sa ganitong sitwasyon. Inalis niya ang sariling oxygen gear at ibinigay kay Chin. Isipin mo kung anong ibig sabihin nun. Kusang inilagay ni Nima ang sarili niya sa panganib ng matinding hypoxia at malalang frostbite para lang bigyan ng ilang oras pa ng buhay ang kanyang kliyente. Sinubukan niya hilahin si Chin pataas, pero wala ring nangyari. Sapat ang dagdag na oxygen para gumana ang utak niya, pero hindi nito maibabalik ang nawalang lakas ng katawan. Hindi pa rin makagalaw si Chin. Alam ni Nima na delikado ang magtagal pa sila rito. Wala siyang dagdag na oxygen, kaya babagsak din ang paghinga niya. Kung maghintay siya hanggang umaga, pareho silang mamamatay. Dalawa lang ang mahirap niyang pagpipilian. Iwan ba niya ang taong ipinangakong poprotektahan sa dilim ng bundok o mananatili at aasa na lang sa himalang may tutulong sa kanila? Umalis si Nima at sinabi kay Chin na hihingi siya ng tulong sa Camp 4. Pagkatapos, tumayo siya at nagsimulang bumaba mag-isa, pagod at walang oxygen sa isa sa mga pinakamapanganib na bundok sa mundo ayon sa estadistika. Halos hindi na rin siya nakababa. Sa kung saan man sa dilim, nadapa siya at muntik nang mabali ang kanyang likod. Kumalat ng frostbite sa kanyang mga kamay at paa, ngunit tumakbo pa rin siyang pababa dahil sa isang layunin. Si Chin ay buhay pa roon sa itaas at kailangan may makaalam. Gumapang siya papasok sa Camp 4 ng alas 12:30 ng madaling araw noong Miyerkules, Abril 24, 2019. Halos wala na siyang malay. Sobrang naapektuhan ng frostbite ang kanyang mga kamay at paa pero nakaabot siya. Agad niyang pinaalam sa ibang mga umaakyat na si Chin, ang kanyang kliyente, ay buhay pa at nakaupo sa nyebe sa itaas lang ng French Couloir. Kailangan niya ng tulong para makabalik at kunin siya. At buti na lang, ang mga taong kailangan para gawin yon ay nandoon na mismo sa kampo. Hindi bakante ang Camp 4. Nandoon pa ang mga umakyat sa tuktok noong araw na yon.
Isa sa kanila ay si Nirmal Purja, kilala rin bilang Nims Dai. Dating miyembro siya ng British Special Forces, marahil ang pinakamalakas na high-altitude mountaineer ngayon at may kasama siyang pangkat ng mga piling Sherpa na handa ng kumilos sa taas. Pero para makabalik sa death zone, kailangan ng rescue team ng dagdag oxygen. Naubos na nila ang tangke para sa pagsubok nilang marating ang tuktok, kung wala yon, patay na sila bago pa siya marating. Mabuti na lang, hindi mahirap kunin ang mga tangke. Kailangan lang nila ng helicopter mula base camp papuntang Camp 4 na may dalang 6 na bote ng oxygen. Ayat ang ground team para ibaba si Chin. Buti na lang, handa si Chin sa ganitong sitwasyon. Sa base camp, ang 7 Summit Rex, ang operator na pinili ni Chin, ay dumampot ng teleponyo at tumawag sa Global Rescue. Ang American Evacuation Company na binayaran ni Chin ng libu-libong dolyar ang pinakawaling sandigan. Ang modelo ng negosyo ng kumpanyang tumutugon sa krisis ay iligtas ang mga kliyente nito mula sa pinakamapanganib na mga lugar sa mundo. Aprubahan lang ang flight, bayaran ang helicopter para sa oxygen drop at hayaan sina Nims Purja at team na magsagawa ng pagsagip. Nang tumawag sila, inasahan ng 7 Summit Rex ang mabilis na pag-apruba at ipinaliwanag ang plano. Nakaupo si Chin sa niebe, bahagya sa taas ng French couloir. May elite ground team na nakaantabay sa Camp 4. Kailangan lang ihulog ng helicopter ang oxygen bago nila siya puntahan. Pero iba ang pananaw ng Global Rescue na nasa kabilang linya ng telpono. Ang sagot nila sa request para sa helicopter ay hindi nila aaprubahan ang helicopter. Ayon sa pinirmahang kontrata ni Chin, ang Global Rescue ay nag-e-extract mula sa kilalang lokasyon para sa rescue, ngunit hindi nagbabayad para sa mga paghahanap na walang tsak na lokasyon. Dahil iniwan ni Nima si Chin sa dilim, nag-argumento ang mga executive sa Amerika na wala silang eksaktong GPS coordinates niya. Legal, tinuring nilang paghahanap ang misyon kaya hindi ito sakop. Sa base camp, nakipagtalo sa kanila sa telpono ang 7 Summit Rex, iginiit na alam nila ang eksaktong lokasyon niya. Iisa lang ang ruta paakyat ng bundok at nandoon siya mismo. Kailangan lang ihulog ang oxygen sa Camp 4 para makakyat ang mga Sherpa at maibaba siya. Pero hindi nagpatinag ang Global Rescue. Umalma sila at iginiit na trabaho ng expedition operator na magbigay ng sarili nilang backup na oxygen, hindi ng rescue company. Sinabi nila na bawal lumipad ang helicopter sa dilim at ang Camp 4 ay nasa 23,000 talampakan, mas mataas sa ligtas na hangganan ng taas ng lipad ng karamihan sa rescue helicopter sa Nepal. Ito ay isang klasikong deadlock. Nangyari ito habang may mga tawag sa telepono sa pagitan ng base camp sa Nepal at opisina sa Amerika. Samantalang sina Nims Purja at team ay nasa Camp 4, inuubos ang oxygen at lakas, naghihintay ng helicopter na hindi dumarating. Dapat mong malaman na may mas madilim na dahilan sa likod ng standoff na ito na hindi tungkol sa legal na argumento o mga limitasyon sa paglipad. Sa totoo lang, hindi talaga nagtitiwala ang Global Rescue sa mga nasa kabilang linya ng telepono. Ilang buwan lang bago nito, nabunyag ang malaking Peking rescue scandal sa industriya ng pag-akyat sa Nepal. Nabunyag na may ilang expedition operator at helicopter company na gumagawa ng Peking emergency at nagpapatawag ng mga hindi kailangang flight para masingil ang insurance company ng milyon-milyong dolyar. Nabiktima na noon ang Global Rescue. Ang 7 Summit Rex sa katunayan ay pinagmulta ng $44,000 noong 2018 ng gobyerno ng Nepal dahil sa paggabay sa mga umaakyat gamit ang Peking permit na isang hiwalay na kaso. Pero galing sa opisina sa Amerika, para may operator na tumatawag at humihingi ng flight na lumalabag sa aviation rules, hinihiling na ikaw ang magbayad para iligtas ang hindi mo kilalang umaakyat na di mo rin alam kung nasaan. Hindi ito mukhang rescue, parang panghingikil ito. Mas malala pa, ang 7 Summit Rex ay may kasaysayan ng pagsasagawa ng sarili nilang rescue gamit ang sarili nilang mga Sherpa at sarili nilang mga helicopter. Sa pananaw ng Global Rescue, hindi ito makatuwiran. Kung dati namang sila ang humahawak ng emergency, bakit ngayon gusto nilang ang Global Rescue ang mag-authorize at magbayad ng flight? Para sa opisina ng kumpanyang dati nang naloko, tumutunog na ang mga alarm bell. Habang natatalo ang dalawang kumpanya tungkol sa panlilinlang at binabasahan ng isa't isa ng mga probisyon ng kontrata sa satellite phone, si Dr. Chin ay walang magawa at nakaupo pa rin sa iniwang lugar ni Mima. Walang silbi ang satellite phone na sadyang dinala niya para sa emergency na ganito. Sa ganitong hypoxia at pagod, tumitigil ang otak sa pagkontrol ng pinunggalaw.
Hindi matanggal ni Chin ang guantes niya para pindutin ang maliliit na buton sa gitna ng minus 30 degrees na hangin dahil agad nagyayelo ang kamay niya at wala na rin siyang konsentrasyon para magsalita. Hindi siya makatawag para sa sarili niyang rescue. Wala siyang magawa kundi maghintay. Para kay Chin, ang paghihintay ay sarili ng pahirap. Isa siyang senior consultant anesthesiologist sa Singapore na namamahala sa natural na antas ng oxygen ng tao para mapanatiling gising at buhay ang pasyente. Matagal niyang pinanood ang mga monitor na bumibilang pababa ng parehong numerong na bumibilang na rin sa sarili niyang katawan. Ngayon, wala ng monitor. Alam niya mas eksakto kaysa sa iba sa bundok kung gaano na lang karaming oras ang natitira sa kanya. Alam niya na bawat segundong ginugol sa bundok na ito nang walang pagsagip ay lalong nagpapalapit sa hindi na maibabalik na necrosis at pagpalya ng buong katawan. Pero ano pa ang magagawa niya para pigilan ito ngayon? Sa Chem 4, ilang libong talampakang ibaba, sina Nirmal Purja at grupo ay nasa tent, pinagmamasdan ang langit habang hinihintay ang hindi dumating na helikopter. 6 na bote ng oxygen lang ang kailangan lang nila ay maihulog sa Camp 4, ngunit hindi ito dumating. Sa huli, hindi napigilan ni Nirmal Purja ang grupo niya. Matagal na silang nakaupo sa taas, inuubos ang supply at nakatingin sa walang lamang langit. Palakas ng palakas ang panghihina ng katawan habang naghihintay. Ang pagpapabalik sa kanila ng walang oxygen ay parang hatol sa kamatayan. Kaya nung hapon ng Miyerkules, Abril 24, nagsimulang bumaba sina Nims Purja at ang kanyang grupo papunta sa base camp. Si Dr. Chin na ginawa ang lahat para protektahan ng sarili ay naiwan mag-isa sa isa sa pinakamapanganib na lugar sa mundo na walang masisilungan, pagkain o tubig. Malayo sa Singapore, napagtanto ni Dr. Tanapor na hindi ililigtas ng insurance ang asawa niyang si Dr. Chin kaya itinigil na niya ang paghihintay ng apruba. Hindi na siya dumaan sa Global Rescue, tumawag na lang direkta sa Simric Air, isang pribadong helicopter company sa Nepal. Personal niyang ginagarantiyahan ang bayad na $40,000 mula sa sarili niyang bulsa, walang kontrata o diskusyon. Noong Huwebes ng umaga, Abril 25, lumipad si Kapitan Bibek Kogka, isang piloto, at sinubukang gawin ang hindi nagawa ng multi-milyong dollar na rescue agency. Pinilit niyang lumipad ang kanyang helicopter lampas sa sertipikadong limitasyon sa paglipad nito at lumipad ng mahigit 25,000 talampakan sa manipis na hangin sa itaas ng Annapurna. Habang umiikot siya sa matarik na yelo ng French Couloir, may nakita siya. Isang figura sa lupa na hindi gumagalaw noong una. Pagkatapos, mahina, may isang braso na itinaas at kumakaway sa hangin. Si Dr. Chin yun! Sa hindi maipaliwanag na paraan, matapos ang halos 40 oras na mag-isa sa taas na 25,000 at 400 talampakan sa nagyayilong temperatura at walang oxygen, walang silungan, walang pagkain, walang tubig, buhay pa si Dr. Chin Chin Wikin at kumakaway sa helikopter. Pero ang makita siya ay una pa lang sa mga problemang nalutas nila. Nakikita siya ni Kapitan Kodka pero hindi madaling magpalutang ng helikopter sa 25,000 at 400 talampakan magbukas ng pinto at hilain papasok ang paralisadong tao. Sobrang nipis ng hangin dito! Hindi na iligtas ni Kapitan Kodka siyan kaya bumaba siya agad sa base camp kung saan naghihintay sina Nims Purja at ang elite na 4 na Sherpa team. Nilagyan nila ng mga oxygen cylinder ang helicopter mula sa sariling supply ng 7 Summit Trek, ang mismong oxygen na naroon na sa base camp simulat sa pool. Matagal na silang nagmamakaawa sa insurance company na ipalipad yon sa kanila mula pa noong Martes. Ngunit ang totoo, kahit walang laman at magaan ang helicopter, halos hindi ito abot ng 25,000 talampakan para lang magmasid sa Himalayas. Pero ang helicopter na may 4 na Sherpa, makakapal na gamit sa winter rescue at mabibigat na oxygen cylinder ay hindi kayang lumipad ng ganoon kataas. Masyadong manipis ang hangin kaya hindi kaya ng mga rotor buhatin ng ganong kabigat na karga. Ibinyahe ni Kapitan Kongka ang mga ito paakyat ng bundok pero di niya kayang ihatid hanggang Camp 3. Mga 4,100 talampakan iyon sa ibaba ng kinaroroonan ni Chin. Kailangan nilang akyatin ang natitirang daan nang sila-sila lang. Sa normal na kalagayan, ang pag-akyat mula Camp 3 papunta sa French Couloir ay isang mahaba at mahirap na akyat. Ang matarik at teknikal na lupain na ito ay nangangailangan ng maingat na pagtakda ng bilis. Para sa malakas at sanay na grupo na may pahingang binti at sapat na tulog, inaabot ng 16 na oras ang akyat na yon. Alam ni Nims Purja at ng grupo niya na mahigit 40 oras nang nakaupo si Chin sa nyebe.
Alam nilang bawat minutong umaakyat sila, bumababa ang temperatura ng katawan niya. Hindi sila nagtipid ng lakas. Kumabit sila sa mga fixed ropes at nagsimula ng mabilis na sprint paakyat ng bundok. Gusto kong maintindihan mo kung gaano kahirap ang pagsubok na ito. May dala silang mabigat na oxygen cylinders at hinihila ang matigas na rescue sled. Ang mabilis na paggalaw sa mataas na lugar na may mabigat na dala ay isa sa pinakamahirap para sa katawan. Pero dahil sa kanilang pagsisikap, hindi inabot ng 16 na oras ang pag-akyat nila. Ginawa nila ito sa loob lang ng 4 na oras. At nang sina Nims Porja at ang kanyang grupo ay sa wakas, ay nakatawid sa tuktok at narating ang Niebes ay babaw ng French Couloir, bandang tanghali ng Huwebes, Abril 25, 2011, natagpuan nila si Chin eksakto kung saan, sinabi ng piloto na naroon siya. Hindi siya makatayo o makalakad, pero may malay at gising siya. Hindi nag-aksaya ng oras ang grupo. Agad nilang ikinabit siya sa bagong silindro ng oxygen at mahigpit siyang itinali sa rescue sled na dinala nila pataas at pagkatapos ay sinimulan ang matinding pisikal na trabaho ng pagbaba sa kanya. Ang pagbaba ng mabigat na sled sa matarik na dalistis ng purong yelo na may anggulong 60 degree ay nangangailangan ng matinding lakas. Kinailangan ng grupo na iangkla ang sarili, buhatin ang bigat at ibaba ng paisa-isa ang sled sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. Patuloy silang gumalaw buong gabi ng Huwebes at nawalan ng malay si Chin sa gitna ng matinding pagbaba na iyon. Nakaligtas siya matapos siyang pabayaan sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. Ngunit ang pagkaligtas sa ganung matinding kondisyon ay dahil sa adrenaline at matinding psikolohikal na pagtangging mamatay. Pagdating ng rescue team, alam niyang tapos na ang laban at wala na siyang dapat patunayan. Tumigil na lang ito. Pagsapit ng Biyernes ng umaga, matagumpay na naibaba ni Nims Porja at team siya sa base camp at mula ron, inilipad siya sa ICU sa Kathmandu. Doon lang talaga nakita ang buong lawak ng pinsalang natamo ng kanyang katawan. Halos hindi na makita ang tibok ng kanyang puso. Delikadong mababa ang temperatura ng katawan niya. Sabi ng mga doktor, malala na ang frostbite sa kanyang mga kamay at paa. Humihinga pa siya pero mahina na. Pagkatapos siyang ma-stabilize sa Kathmandu, si Chen ay inilipad ng air ambulance pabalik sa Singapore sa isang ospital kung saan matyagang naghihintay ang kanyang asawa. Sa bansang pinagtaguyuan niya ng karera sa pagsagip ng buhay sa operating table tulad ng kinahihigaan niya ngayon. Sandali ay parang nangyari ang imposibleng bagay na parang may isang tao na nagtagumpay laban sa Annapurna at sa sistemang pumalya sa kanya. Pero huli na ang lahat. Ang mga oras na ginugol niya sa niebe habang nagtatalo ang base camp at opisina ng korporasyon sa definisyon ay nagdulot ng pinsalang di na kayang lunasan ng medisina. Kita mo, pwedeng painitin ulit ang nagyayilong katawan at lagyan ng likido, ikabit sa ventilator, pero di mo kayang baliktarin ang gutom ng selula. Malala na ang tama ng frostbite sa mga tissue niya. Bumaba ang temperatura ng katawan niya, kaya hindi na siya nailigtas. At noong Mayo 2, 2011 matapos ang matinding gamutan at mahigit 1 linggo matapos niyang marating ang tuktok ng Annapurna, pumanaw si Dr. Chin Woo Ikin. Siya ay 48 taong gulang. Muntik na ring hindi makaligtas si Nima Chering Sherpa, ang kanyang gabay at matalik na kaibigan. Ilang linggo siyang nagpapagaling mula sa pinsala sa gulugod at frostbite sa kamay at paa noong huling pagbaba nila. Matagal ding hindi alam ng mga doktor kung mawawala ang 3 niyang daliri sa paa. Ibinigay niya ang sariling oxygen para madagdagan ng oras ang kliyente at muntik na siyang mamatay dahil doon. Madaling tingnan ang kwentong ito at sabihing isa itong sakunang maraming salik ang sangkot at sa ilang paraan, totoo yon. 32 umaakyat ang sabay-sabay na nagtangkang abutin ang tuktok kahit halos tiyak na magkakaroon ng sakuna. Problema talaga ang operator ng ekspedisyon na nagdadala ng maraming tao sa bundok nang walang sapat na ekstrang oxygen para sa emerhensya. Kung tapat tayo, delikado na talagang lumampas sa takdang oras ng pagbalik na 2:00 ng hapon. Walang sinuman sa kwentong ito ang lubusang walang pagkukulang. Pero ang totoo, hindi yon ang pumatay kay Dr. Chin. Isang desisyong pangnegosyo ang pumatay sa kanya. Ginawa niya lahat ng kailangan. Nagbayad siya ng libu-libong dolyar sa malaking korporasyon para sa isang tiyak na pangako. Kung mangyari ang pinakamasama, susunduin ka namin. At nang mangyari nga ang pinakamasama, hindi panahon, grabidad o taas ang nagpasya ng kanyang buhay. Isang corporate risk manager ang nagpasiya habang pinagtatalunan ang legal na ibig sabihin ng search. Para saan pa ang safety net kung pwedeng bitawan ng mga may hawak nito kapag gumasto sila?
Pinatunayan ng sakuna sa Annapurna na ang bulok na sistema ng korporasyon ay kasing nakamamatay ng death zone. At kahit sa 2026, hindi pa rin mas nagiging ligtas ang death zone. Kung gusto mong makita kung paano naging biktima ang 5 climber sa pinakasiksik na season sa Everest sa kasaysayan, narito ang kwentong iyon.